Kaugnay ng Bagyong Christine, makapanayan po natin si Lori De La Cruz, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Lori. Magandang sa inyo, Igan, at sa ating mga kababayan. Yung Bagyong Christine, lumakas pa ba? Yes po, slightly nag-intensify pa ito at ngayon nga itaglay ang takas ng hangin na 85 kilometers per hour near the center at gustiness po na umaabot pa sa 105 kilometers per hour. Anong kategorya na ni Bagyong Christine? Nasa tropical storm category pa rin po ito. Opo, pero malayo pa maging super typhoon? Sa ngayon malayo po ito maging super typhoon. I mean malayo pa kung maging super typhoon man. And then possibly before making landfall ay severe tropical storm category po ito. 85 kilometers per hour ang lakas niya, no? At ang bilis ay 25 kilometers per hour. Mabagal, Lori? Actually, isa po yan sa pangit na scenario natin na nakita for over the past few hours and over the past day dahil napakabagal talaga ng kanyang pagkilos. Kahit nung nabuo pa lang ito sa malapit sa ating boundary, babagal na talaga yung kanyang pagkilos. Nakikita namin yung satellite image ninyo, malawak ang sakop ng Bagyong Christine. Bukod sa marami apektadong lugar, ibig sabihin ba niyan at doon sa bagal na binabanggit natin, magbibigay pa yan ng malalakas na ulan sa mga lugar na nakikita natin, ayan, nasasakop niya? Tama po kayo, Igan. Actually, yung sentro niya nasa dagat, pero yung radius nitong bagyo, babad na doon sa Quezon Province, Bicol Region, especially Bicol Region and some parts of Visayas. So, kahit na hindi pa ito nagla-landfall, yung radius nito hagip na o natatamaan na yung ilang parte ng Southern Luzon at nag-cause na po yan. Kumbaga ngayon, babad na po sila sa malakas na hangin, even sa mga malalakas na pagulan. So kasama ng Bagyong Christine yung malalakas na hangin, Lori? Yes po, lalong-lalo na po yung malapit sa sentro. At saan at kailan ang posibleng landfall ng Bagyong Christine? Possible pa rin based po sa latest na track na pinalabas po natin. Possible ngayong gabi hanggang madaling araw. At hanggang kailan siya? Sa loob na ating area of responsibility hanggang weekend pa po yan, posibleng lumabas ng ating PAR by Saturday. Parang nagbakasyon ah. May banta ba ng storm surge, Lori? Anong lugar ang pwedeng maapektuhan? Yes po, since nakataas na yung signal number 2, doon sa mga lugar na nakataas ng signal number 2 na nasa coastal areas, may banta po tayo ng storm surge. So, very specific doon sa eastern coast ng Cagayan, northern and eastern coast ng Cagayan, sa eastern coast ng Isabela, coasts of Aurora, and coasts of Camarines Sur, Catanduanes. Sa Metro Manila, Lori, kamusta maging lagay ng panahon ngayong araw? Today, in-expect po natin, posible pa rin talaga posibleng makaranas na po tayo ng katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan. And possible tumagal yan hanggang Thursday. Maraming salamat, Lori De La Cruz, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat! Thank you po.